kandili niya nananabik, bayan ngayo'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil linako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ngayo'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Ito po ang dedikasyon ng Basilica Mayore sa San Juan Laterano sa Roma. Alalahanin po natin na tayo po ay templo ng Espiritu Santo. Kailangan nating pakaingatan at alagaan sapagkat ang Diyos ay ibig manahan sa loob ng ating katawan. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, Ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan. Tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kaming lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin,
Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa lakaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati. At ang namamalit ng salapi, gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagadang sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay na alala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito, naniwala sila sa kasulatan at mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagtatalaga ng palasyong simbahan ng Laterano sa Roma. Naku, mahabang ano ba sinabi ni Father? Mahaba yun. Ito po ang dedikasyon ng isang Basilica Mayore, San Juan Laterano sa Roma. Baka alam natin yung simbahan natin, tayo po'y Basilica pero minore. Yung pinagdiriwang natin sa Roma kasi Katolikong Romano po tayo, nag-alay po ng buhay doon sina San Pedro, San Pablo sa Roma. At yung San Juan Laterano, Basilica Mayore, ito po ang katedral ng Santo Papa. Yun, yan. Luklukan ng Santo Papa kung paano nagtuturo ang bikaryo ni Jesus. Mahalaga po ito, may dignidad. Ang ating mapagbasa patungkol po ito sa kahalagahan ng at dignidad, karangalan ng simbahan na bahay ng Diyos. Ating unang pagbasa, Propeta Ezekiel. Tinutukoy dito yung templo. Ang templo, at mula sa templo, may tubig na umaagos. Nagiging ilog ito. At basta may ilog na ang tubig ay sagana, mga lunti ang mga halamanan at mga punong kahoy na matatamis, delisyoso ang mga prutas, ang mga bunga nito. Itong larawan nito, tinuturo sa atin na ang templo, ang bahay ng Diyos ay nagbibigay buhay. Buhay natin ang bahay ng Diyos. Sa pangalawang pagbasa naman, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi sa atin, kasi yung unang pagbasa, istruktura, edipisyo, gusali. Sa ating pangalawang pagbasa, kayo ang templo ng Diyos. Mga tao, ating komunidad, ang ating pamayanan, ating assemblea, tayo po. Tama, may semento, mayroong tayong bubong. Di po tayo, protektado po tayo kung umuulan o mainit. Ngunit mahalaga yung mga taong naglilingkod at
sumasamba sa Panginoon. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, sinabi ni Jesus, bakit pinagtabuyan niya yung mga baka, kalapati, mga nagbebenta doon. Pinataob niya yung mga nagpapalit ng pera. Ang sabi niya, ang pagmamalasakit para sa bahay ng Diyos ay siyang apoy na nag-aalab sa aking puso. Pagmamalasakit, yung kanyang pagmamahal, pagbigay ng isip at puso para sa bahay ng Diyos. At sinabi, tinanong siya, ano naman ang otoridad mo para sa gawin yan? Alam nyo, sa loob ng 3 araw, gibain nyo to. Sa loob ng 3 araw, itatayo ko uli. Lalo naging kumalaban kay Jesus, mga tao. Ang tinutukoy niya, ito po. Yung una, yung istruktura. Pangalawa, yung pamayanan. Ang bahay ng Diyos ay ang ating katawan. Si Jesus, sa loob ng 3 araw, nabuhay ng mag-uli ang namatay niyang katawan. Ito po yung glorifikasyon, tagumpay. Tayo rin, ating katawan, alagaan po natin, igalang po natin, sapagkat ibig ng Diyos manirahan sa atin. Nagpapasalamat po ako sa inyo, lalong-lalo na, baka masyadong malayo sa Roma. Kung meron kayong computer, ako rin, nagsasaliksik din ako. Ano ba ito? Mabibigat ng mga terminolohiya. Pero tayo, alam naman natin, pamilyar tayo sa ating tahanan ng Diyos dito. Papasalamat po ako sa inyo, sa inyong debosyon. Lalo, pagbukas pa lamang, madaling araw pa lamang, mimisa na ako hanggang yung pinakahuling misa. Kasi may curfew. Gusto niyo pa ba magmisa tayo? 16 na misa tayo dito. Napapagod nga ng ating mga lay minister. Naku, kakabigay ng komunyon. Salamat sa inyo. Yung debosyon. Kung ako ang Diyos, iba ito Ganon po. Sana pagpatuloy po natin. Salamat po sa inyo. Hindi po ito, bihira po ito. Hindi mo ito makikita sa ibang mga bansa. Halos walang laman yung mga malalaking simbahan doon. Sa atin, salamat po. Kaya kakaiba ako. Ako rin nagtatakat na mga patuloy po natin ito, mga kapatid. Sa tulong ni Maria, ni San Jose po, tayo po ay maging tahanan ng Diyos. Manirahan, tumira, nasa ating katawan ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Tugon po natin, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan, naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. At tinawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo.
Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao, naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang malwalhating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, inaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa gayunding muling pagkabuhay. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na makapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng malwalhati. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo.
Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pagkadalisay matutuklasan sa Panginoon siyang kaligtasan. Alleluia, Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayanan mo dito sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami pananahan sa iyong kagandang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasil may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinainga, sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maaya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maaya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maaya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan, upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw ibig na paglilingkod ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.